Sa malamig na lungsod ng Baguio, may mga lugar na sadyang hindi dapat pinupuntahan, lalo na kapag gabi. Sa bawat sulok ng lungsod na ito, may kasaysayang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ako si Ash, at ito ang kwento ng isang gabi na nagpabago ng pananaw ko sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Isang karanasang nagpapatunay na hindi lahat ng bisita ay buhay. Bago tayo magsimula sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kuya Ken Takutan at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong kwentong nakakakilabot na i-upload namin. Hi Kuya Ken, nagtatrabaho ako sa isang lodge dito sa Magsaysay, Baguio City. Karaniwan na sa amin ang malamig na simoy ng hangin, ang tunog ng pine trees sa labas at ang mga kwentong kababalaghan na madalas ikwento ng mga guests. Pero minsan, kahit sanay ka na sa ganon, may mangyayari pa ring hindi mo kailanman makakalimutan. Isang araw, wala ang cleaner na ka-shift ko, kaya ako ang na-assign na maglinis ng isang kwarto. Doon pansamantalang tumutuloy ang ninong ko na galing Manila. Wala kasi siyang matirahan, kaya pinayagan siya ng boss namin na makituloy muna habang wala pang ibang guest na nakabook. Sa totoo lang, kilala ko si Ninong bilang palabiro at medyo bakumbado pero mabait. Kaya nang marinig kong siya ang nasa kwartong lilinisan ko, naisip ko pa nga na magugulat siya pag bigla ko siyang pasukin. Pero ang hindi ko alam, iba pala ang naghihintay sa akin. Pagbukas ko pa lang ng pinto, may babae na agad ako nakita. Nakaupo sa gilid ng kama. Mahaba ang buhok, nakatakip sa muka at suot niya ay manipis na puting dress na parang galing pa sa lumang panahon. Akala ko nung una, girlfriend ni Ninong, kaya kahit medyo nabigla ako, kalmado ako nagtanong, "Hi ma'am, kasama po ba kayo ni Ninong?" Tahimik lang siya, wala man lang imik o nigalaw. Nakayuko lang parang nag-iisa. Medyo naiilang ako, inisip ko na lang baka nahihiya lang. Pero sabi ko ulit, "Pasensya na po, pero kailangan ko pong linisin tong room. Pwede po bang makiusap na lumabas muna kayo saglit?" Pero tahimik pa rin. Ang katahimikan sa loob ng kwarto, parang humigop na hangin. Naririnig ko lang ang mahinang ugong ng lumang aircon at ang pagtibok ng puso ko. Nang tumalikod ako para sa napuntahan si Ninong at itanong kung sino yung babae, doon ko naramdaman na parang may malamig na hangin na tumampi sa batok ko. Yung tipong hinga ng tao sa likod mo. Napakabagal, napakalamig, at may halong amoy kalawang. Dahan-dahan akong lumingon at muntik na akong matumba sa nakita ko. Yung babae, duguan ang muka. Hindi ko maaninag ang buong itsura niya dahil natatakpan na ng dikit-dikit na dugo at buhok. Ang mga mata niya, puting-puti, parang walang itim. Parang wala ring kaluluwa. Ang labi niya, nakabuka, parang nakangiti pero walang tunog na lumalabas. Nabitawan ko ang basurahan sa kamay ko at tumakbo palabas ng kwarto. Halos sumigaw ako sa takot. Tinawag ko agad yung kasama kong staff, si Jomar. Sabi ko, "May babae sa kwarto ni Ninong, duguan yung muka." Agad kaming bumalik para tingnan. Pero pagdating namin doon, wala na. Walang bakas ng dugo, walang babae, walang kahit ano. Parang normal lang ulit ang kwarto. Chinek namin ang CCTV kasi gusto kong patunayan na hindi ako nag-iisa. Pero nang i-rewind namin, doon ako halos mawalan ng ulirat. Ako lang ang nakita sa footage. Ako lang. Nakita akong pumasok, nagbubukas ng bintana, nagsasalita mag-isa, pero walang babae sa kama. Wala. Ni Anino wala. "Baka pagod ka lang, Ash," sabi ni Jomar. "Baka guni-guni mo lang yan. Ilang araw ka na ring night shift." Pilit kong inisip na totoo yung sinabi niya. Siguro nga pagod lang ako. Pero kahit anong pilit kong kalimutan, bumabalik pa rin sa isip ko yung itsura ng babae. Yung puting-puting mata, yung dugo, at yung ngiti niya na parang hindi tao. Lumipas ang ilang araw. Iniiwasan ko mag-isa sa hallway ng lodge. Laging may bigat sa dibdib tuwing malapit ako sa kwarto ni Ninong. Hanggang isang gabi, nagyaya yung barkada namin. "Tara, Diplomat Hotel tayo," sabi ni Veronica, isa sa mga kaibigan ko. May dala kasi siyang sasakyan at sabi niya, gusto raw niya maranasan ang thrill ng haunted place. Sa totoo lang, ayoko sana. Pero naisip ko, baka makalimutan ko yung takot sa lodge kung haharapin ko mismo ang ganitong lugar. Kaya pumayag ako. Gabi na nang makarating kami sa Diplomat Hotel.
Madilim, malakas ang hangin at parang may humuhuni sa paligid. Wala halos ilaw kundi yung galing lang sa mga cellphone namin. Sa labas pa lang, may guard na agad nagsabing, "Sir, bawal na pumasok ha. Alas 9 na. Wala nang pumupunta rito ng ganitong oras." Pero makulit kami. Tumambay kami sa labas, nagpicture-picture, nagtatawanan pa nga. Habang nagsiselfie si Veronica, bigla siyang napatigil. Nakatingin siya sa kanan, sa bandang sirang bench malapit sa pader ng lumang hotel. "Guys," mahina niyang sabi. "Ash, siya ba to? Yung babae na nakita mo sa lodge?" Nang lingunin naming lahat kung saan siya nakatingin. Parang sabay-sabay kaming natigilan. Doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, may babae nakaupo. Mahaba ang buhok, nakaputing dress, at ang muka, tuguan. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun. Siya yung babae sa lodge. Taka! Taka na! Sigaw ni Mark. Tumakbo kami papunta sa guard. Hinihingal at halos hindi makapagsalita. "May babae doon! Duguan ang muka!" Pero bago pa kami makapagsalita ng maayos, tumingin sa amin ng guard. Matagal. Malamig ang tingin. Tapos bigla niyang sinabi, "Wala siyang ulo. Yung isa sa inyo." Sabay tingin kay Veronica. Parang may pumutok sa loob ng tenga ko. Lahat kami napahinto. Si Veronica, napaatras. Anong ibig mong sabihin?" Nanginginig niyang tanong. Pero hindi na sumagot yung guard. Nakatingin lang siya. Parang nalilisik ang mga mata. Napatakbo kami pabalik sa sasakyan at mabilis na umalis. Walang nagsalita, walang umimik. Tahimik ang biyahe pa uwi. Tanging ugong na makina at mahinang iyak ni Veronica ang naririnig namin. Hanggang sa makarating kami sa lodge. Kanya-kanyang uwi na kami. Pero kinabukasan, nabalitaan na lang namin na si Veronica nagbigti. Walang sulat, walang dahilan. Wala rin nakakita kung paano nangyari. Basta na lang siyang natagpuang nakabitin sa loob ng kwarto niya. At ang nakakilabot pa, nakasuot siya ng puting dress. Parehong-pareho sa suot ng babaeng nakita ko. Simula noon, nagbago ang lahat. Hindi na kami nag-night shift. Nakiusap na lang kami sa boss namin na day shift na lang kaming lahat. Hindi na rin pinabook yung kwarto na tinuluyan ni Ninong. Napagdesisyonan ng management na ipasara muna habang pinapabless. Pero kahit ganun, may mga staff pa rin na nagsasabing may naririnig na yabag tuwing hating gabi o amoy ng lumang dugo na biglang lilitaw. Minsan, ako mismo, kahit gising pa, may naririnig akong mahinang kaluskos sa labas ng kwarto ko. Parang may naglalakad na nakayapak sa sahig. At sa bawat gabi na ganun, pinipilit kong huwag lumingon. Kasi may kutob akong andun siya. Yung babaeng hindi nakita sa CCTV, pero nakita ko ng harap-harapan. May isang gabi, late na ako nakauwi mula duty. Habang naglalakad ako sa hallway ng lodge, bigla akong naamoy na naman yung amoy kalawang. Lumingon ako saglit sa salamin sa gilid ng pinto at doon ko siya nakita. Nakatingin sa akin, nakangiti, nakatuko sa likod ko. Pagharap ko, wala naman. Pero sa salamin, nandoon pa rin siya. Simula noon, hindi na ako nagbubukas ng kahit anong salamin sa gabi. Hindi rin ako tumitingin sa monitor ng CCTV mag-isa dahil minsan, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na lang makita. Sabi ng iba, baka nakadikit na raw sa akin ang espiritu. Baka ako raw ang dinadalaw niya, hindi yung lugar. Pero ayokong paniwalaan yon. Kasi kung totoo yon, ibig sabihin, saan man ako magpunta, susunod siya. Tuwing dumadaan ako sa Diplomat Hotel, kahit nasa loob lang ako ng taxi, napapansin ko pa rin yung bench na pinapwestuhan niya noon. Wala na raw yung bench, sabi ng mga lokal. Tinanggal na para hindi natambayan ng mga tao. Pero sa paningin ko, minsan, nakikita ko pa rin siya, nakaupo, nakatungo, nakaputing bestida, parang naghihintay. At minsan, kapag lumalakas ang hangin sa Baguio tuwing gabi, may naririnig akong boses na humahabol sa bulungan ng hangin. Bakit mo ako iniwan? Mahina, malungkot, parang galing sa malayo. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang. Pero kahit saan ako lumipat, sa bawat kwarto, sa bawat shift, sa bawat salamin, lagi kong nararamdaman na may nakamasid. Kaya ngayon, kahit nakatira pa rin ako dito sa Baguio, hindi na ako lumalapit sa mga lugar na may reputasyon ng kababalaghan. Hindi na ako pumapasok sa lodge kapag walang kasama. At higit sa lahat, hindi na ako tumitingin sa mga salamin kapag gabi kasi baka makita ko siya ulit. Yung babaeng walang pangalan, walang muka,
walang buhay. Pero hanggang ngayon, nakaon pa rin siya, naghihintay sa dilim ng lungsod ng Baguio. At kung sakaling mapadpad ka rin dito, tandaan mo, sa Diplomat Hotel o sa mga lumang lodge ng Magsaysay, hindi lahat ng bumabati ng welcome ay tao.